Kaya I encourage you, you who are listening, kayo pong mga nakikinig, if you want a spirit-filled life, receive the Lord Jesus Christ. Believe in Him and be a child of God. Be connected to Him. The Holy Spirit is not just residing in the lives of the Christians, but also residing in the believer's life. And there is power. So, once the Holy Spirit resides in you, He resides in you, He gives you the power to be bold enough, to be courageous enough to share the gospel of Christ. Kaya anong dahilan para mahiya tayo? When the Holy Spirit is not only present, but preeminent in a believer's life. There is power kapag ang banal na Espiritu ang nangunguna sa buhay ng isang mananampalataya, hindi maaaring walang mangyari. Yan po ang sasabihin ko. They were clothed with heavenly power, and that same power is manifested in their lives. It creates an impact to the lives of others. Kaya nga kapag ka nagsalita ka, kasama mo ang banal na Espiritu, nagkakaroon po ito ng impact sa iba. May nasiran ako sa Batangas nung nagtrabaho ako doon sa Liba for 1.5 years. Hanggang ngayon, kumukontak sa akin. Tumatawag sa akin. Sila yung mga tao na nasiran ko at sumampalataya sa Diyos. Sabi ko, magpatuloy kayo. Yung nasiran ko sa Tagaytay hanggang ngayon, nagpapatuloy. They were clothed with the Holy Spirit. So there is a great necessity for the need of the Holy Spirit, empowerment to every believer, especially nowadays. Alam niyo po kung ano ang mga rason ngayon ng mga tao. Iba yun noon eh. Sila nga, mga apostol eh. They were ordinary people. Pag binasa niya sa James 5, verse 16, si Elijah nga, hindi nilagyan ng title doon, but he was a prophet. An ordinary man like you and me. But when he prayed to God, na huwag umulan, hindi umulan ng 3 taon at kalahati. Ordinary. Kaya hindi natin pwedeng idahilan. So when the Holy Spirit comes on you, the person that God entrusts the Holy Spirit, the Spirit of Christ, the Holy Ghost, yun ang sinasabi rito. John chapter 14 up to 18, yung sinabi ko kanina, na the Holy Spirit now lives in the believers' lives. Okay. Ang ibig sabihin po rito ng I will pray for another to be your comforter, yun ang sinasabi rito, another of the same kind, ibig sabihin na si Jesus nagsasabi, then yung makakasama ninyo ay kagaya ko rin, of the same kind. A helper, therefore you have the power. Why? Kasi aakyat na si Jesus sa langit. So ang maiiwan ay ang banal na Espiritu. At yun ang mag-i-empower sa isang mananampalataya. The Spirit who is now in you is greater than those that is in the world. Kaya huwag nating katakutan yung sabihin natin mayaman, mga makapangyarihan, matatalino, mga aral na tao. Pag tayo po ay nag-share ng gospel sa kanila, ang kasama natin ay kapangyarihan ng banal na Espiritu. The very purpose God expounds, you will be my witnesses, sabi niyang ganon, empowered by the Holy Spirit to be powerful witnesses, is to be an effective witness, to endure persecution, hardship as they minister to the world, to have the boldness and courage to bring the people the good news of salvation. So makita natin na kahit po merong mga pag-uusig, laganap ang pag-uusig noon, pero ang tatapang nila, bakit? It was the Holy Spirit that resides in them to speak of the message mismo. Yung banal na Espiritu na nasa kanila ang nagsasalita at nangunguna sa kanila. Hallelujah. So, chapter 8, verse 1, Book of Acts, tingnan niyo po rito. Sabing ganon, persecution scatters the believers. Great wave of persecution began that day,
sweeping over the church in Jerusalem, and all the believers except the apostles were scattered through the regions of Judea and Samaria. Nakita nyo, yung mga mananampalataya noon dahil sa pag-uusig, nagsikalat, napunta ng Judea, napunta ng Samaria. Pero yung pong mga alagad ng ating Panginoon, yung mga naunang disciples, sabing ganon, the apostles, all the believers except the apostles were scattered through the regions of Judea and Samaria. Ano nangyari? Pagdating sa verse 4, eto po ang nangyari doon sa mga nagsikalat na mananampalataya. Sabing ganon sa verse 4, chapter 8, book of Acts, but the believers who were scattered, ano ang kanilang ginawa? They preached the good news about Jesus everywhere they went. Sila po yun. Ang kagaya nyo, kayo na mananampalataya ngayon. Eh gusto ba natin may pumasok dito, usigin tayo para tayo ay magsikalat? Ay malamang. Kung hintayin pa natin yun, kumalat na tayo bago sila magdatingan. Ikalat na rin natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong magkalat. Ikalat natin ang salita ng Diyos. Pag sinabi kasing nagkalat, nako, kasiraan natin yan. Kasiraan ng Diyos, kasiraan ng simbahan. Si brother, nagkakalat eh. Si sister, nagkakalat. Hindi po yun ang ibig sabihin, kundi kayo ay magsipagkalat at ibahagi ang salita ng Diyos. So nakita natin, nagpapatunay na those believers who scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Grabe! Kaya nga, kung saan ako dinadala ng Panginoon, sabi ko, hindi pwede na within the day, walang prayer akong gagawin. Araw-araw, kailangan kong manalangin, Lord, ano ang purpose mo? Ba't nandito ako sa Tagaytay? Napunta ako ng Batangas. Lord, anong purpose mo? Ba't nandito ako sa Batangas? Lord, anong purpose mo? Bakit pinadala mo ako sa May Kawayan, Bulacan? And I have shared the gospel kung saan ako dinala ng Panginoon. Ang malupit nga, yun doon sa Bimapay. 2 tumpok ng mga sugarol. Pagdating ng tanghali, nandun sa Bible study na pinapangunahan ko, nawala yung mga sugalan. 3 doon na convert. Yung isa doon, patay na. Ayaw mo nang ma-convert, baka mamatay ka na rin. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. May sakit na kasi talaga yun eh. Kaya lang, mabuti nga, nakakilala sa Panginoon bago namatay. Yung isa, yung sinasabi kong nasa Quezon, gutom na gutom. Sabi sa akin, Lex, pwede ba araw-araw magturo ka ng Bible study? Sabi ko, mukhang ako naman ang papatayin ito. Wala na akong pahinga. 15 minutes after the break, andun na kami, gather na kami sa isang bodega, pinaka-tool room. Doon kami, isang lamesa. Andun sila, nandito ako nakatayo sa may pintuan para ako nakaharang, walang lalabas. Sila nakikinig. Sabi sa akin ng secretary namin na umaten, siya lang mag-isang babae. Baka pwede araw-araw. Grabe yung demand, grabe yung gutom, grabe yung uhaw sa salita ng Diyos. Kaya sobrang saya ko nung nalaman ko na nung tumawag sa akin, tuwan-tuwa, nagkausap kami, sobrang saya mo. Sobrang saya ng Panginoon, amen? Tanong ko sa inyo, gusto niyo bang maging masaya ang Diyos sa buhay mo? Patingin nga, hindi ko marinig ang sagot. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. We have received the power coming from the Holy Spirit. Hallelujah. Therefore, those who had been scattered went about preaching the word. What do they have in common? Anong meron sa kanila? Because they have received the power of the Holy Spirit. In short, they were empowered by the Holy Spirit. Sa 8 verse 6, anong sabi rito? The crowds listened intently to Philip, where they were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. At ano pa ang nangyari? Many evil spirits were cast out, screaming as they left their victims. Many who had been paralyzed or lame were healed. So there was great joy in the city. Grabe. The power of God
was being manifested in the lives of these believers. So when a believer is filled with the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit, it is certain that it will produce change in the life of a believer. Sigurado po na mayroong magaganap na pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya. So minsan may mga tao nag-i-struggle, paano ko kaya titigilan ang paninigarilyo, ang pag-inom, ang mga bisyo? Hindi mo yan matitigilan, hindi mo yan mapipigilan hanggat wala sa iyo ang banal na Espiritu. Maaring mawala sigarilyo pero nandiyan pa rin yung ibang mga kahinaan mo na magmamanifest. Pero it is only when you have a relationship with the Lord Jesus Christ, when the Holy Spirit resides in you, when you are empowered by the Holy Spirit, then you can live a powerful life, an incredible life, a life that can influence others. And it happens to the lives of the disciples when the promised Holy Spirit came upon them. Peter na napaka-impulsive, but when he was filled with the Holy Spirit, he now controlled his temper. Kaya na niyang magpigil. Pero ang hindi na sa kanya mapigilan ay ang ipangaral ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan. A person filled with the Holy Spirit changes the way he talks. Nababago ang kanyang pananalita. The way he behaves, even his choices are changed. And you begin to love what God loves and hates what God hates. Natututunan mo na mahalin at ibigin ang mga gusto ng Diyos. Natututunan mo na kamuhian ang mga bagay na ayaw ng Diyos. In short, you are now walking with the Lord. Nagiging kaisa mo na siya. You are now in agreement with what the Lord wants in your life. Ang isang tao, kapag siya po ay punong-puno ng banal na Espiritu, ay malaki ang pagbabagong nagaganap sa kanya. Pero kapag wala man lang tayong nakikita na pagbabago sa atin, questionable po tayo. Dapat meron. Kristiyano ba tayo pero hindi tayo napapansin na mananampalataya? Nung ako po ay estudyante, first year college, the first question na naririnig ko sa kanila, born again ka ba? Bakit tinatanong sa akin yun? Kasi lumalabas sa aking bibig yung katibayan. Naririnig nila sa akin. Kaya, yung naging kaklase ko, dalawang taga-JIN na ang gagandang mga babae, hanggang sa isang taon yata kami magkaklase sa civil engineering. Mga babae kasi civil engineering eh. Ako civil engineering ako nun eh. So, ay, good morning, Bro Anthony. Salamat po. Kumusta dyan sa inyo? Thank you for watching with us. So, hanggang nung ako po ay mapunta sa Cathedral of Praise dyan sa may tapat ng NBI, na-meet ko yung isang kaklase ko rin nung college. Sabi ko, wala, dito rin kami nagkita. Mananampalataya na rin pala. Sabi ko, sa dami ng tao, alam nyo, ang isang batsang attendees doon, umaabot po ng 10,000 sa laki ng kanilang simbahan. Okay. So, sabi rito sa 1 John chapter 3 verse 9, tingnan po natin 1 John chapter 3 verse 9. Meron sinabi rito ang sumulat na si Juan. Sabi niya ganon, those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because God's life is in them, so they can keep on sinning because they are children of God. Sabi niya ganon, ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala dahil ang Panginoon ay nananahan sa Kanya. Kaya hindi sila po pwedeng magpatuloy sa pagkakasala. There is a radical change that takes place in the life of any believer. To those who have been born into God's family, hindi na sila nagpapatuloy sa pagkakasala.
because they are now born of God. So, what changes takes place in me after I got born again? Bawat isa sa atin ay mayroong pagbabago at ito ang mabigat na reminder ng sumulat ng 1 John chapter 3. Sa verse 10, tingnan niyo pong mabuti, babasahin ko sa New Living Translation. Sabi rito, "So now we can tell who are children of God and who are children of the devil. Anyone who does not live righteously," ang sino man daw hindi nabubuhay sa katwiran at hindi umiibig sa kanyang kapwa mananampalataya, does not belong to God. Yan po ay sharp reminder galing kay Juan. So as an empowered believer, you are promoting the gospel, or does my lifestyle hinders the furtherance of the gospel? Alin ba doon sa dalawa? Bilang isang mananampalataya, ipinopromote mo ba ang mabuting balita, or ikaw ang nagiging hadlang upang ang mabuting balita ay manatili lang sa isang tabi? What hinders you therefore from sharing the gospel of Christ? Gusto ko mong makita natin dito, number 1, tandaan po natin, perishing souls are at risk every day. Ang bawat hindi sumasampalataya sa Panginoon ay mapapahamak at namamatay araw-araw, marami. Number 2, God's reputation is at risk or at stake. Bakit po? Kung hindi mo ipinapangaral ang salita ng Diyos, sirang-sira ang reputasyon ng ating Diyos. Bakit po? Nag-aalok siya ng kaligtasan, hindi mo nagagawa, napipigilan ang kaligtasan na sana ay mapunta doon sa iba na mabahagian mo ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, kahit nga yung taong masasama, hindi natutuwa ang Diyos pag sila po ay namamatay. At ang sino mang hindi sasampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Revelations 21 verse 8. Kaya ayaw ng Diyos na may namamatay at hindi naliligtas. So ano ang mga dahilan? Eto, takot. Afraid of being intimidated, afraid being rejected. So takot tayo na ma-intimidate. Oh, grabe, kasi mayaman yun, aral yun, matalino yun, mayaman yun. Ako, ano? Ikaw, edi anak ka ng Diyos, mayroon kang kapangyarihan, ano kinakatakot mo? Mas lamang ka sa kanila. Amen? Yun tayo yun ang katotohanan. Ano sabi doon sa 1 John chapter 3? And that is who you are. You are a child of God. Naalala nyo yung last time na mensahe? You are a child of God and that is who you are. 1 John chapter 3 verse 1. Number 2 na dahilan. Number 1 is fear. Number 2 is you are afraid. You don't know what will you tell them that God has changed you and God can do the same thing to them. Takot ka na ibahagi sa kanila na ikaw binago ng Diyos at pwedeng gawin din sa kanila na sila ay baguhin ng Diyos. Hello, good morning, brother. Salamat po sa pakikinig. Matthew 10 verses 18 up to 20. Tingnan nga po natin kung ano ang sabi ng Panginoon. God was giving assurance to His disciples. Sabi niya rito, "Look, I am sending you out of sheep among wolves, so be as shrewd as snakes and harmless as doves." Sabi niya ganon. Maging matalino kayo kagaya ng ahas, subalit maging harmless kayo kagaya ng kalapati. Verse 17, "But beware, subalit mag-ingat kayo, for you will be handed over to the courts and will be flogged with whips in the synagogues." Kayo ay ipagkakanulo ng iba, kayo ay dadalhin sa korte, kayo ay hahampasin. Verse 18, "You will stand trial before governors and kings because you are my followers." At dahil kayo yung mga tagasunod ko, uusigin kayo. There will be persecution that will come upon you. But God says, Jesus Christ told His disciples,
God will give you the right words at the right time. Kaya sabi niya, when you are arrested, verse 19, don't worry about how to respond or what to say. God will give you the right words at the right time. Verse 20, for it is not you who will be speaking, it will be the Spirit of your Father speaking through you. Mismo ang Espiritu ng Diyos na nasa inyo ang magsasalita para sa inyo. Kaya huwag kayong matakot, wala kayong dapat ikatakot. Kasama nyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hebrews 13 verse 8. The God who is with us, ano sabi dyan? He is the God of, ano sabi? The same yesterday, today, and forever. At sa early version, ano sabi niya? I will never leave you, I will never forsake you. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. So what hinders you? You are empowered. Ang Diyos natin ay walang pagbabago. Ang gospel, ang salita ng Diyos, walang pagbabago. Ang goal na marating natin, ma-fulfill natin, ma-accomplish natin, hindi nagbabago. Matthew 28 verse 19, go and preach, hindi yan nagbabago. Sino ang nagbago? Tayo na mga tao. Ito ang totoo niyan. Hindi ka pa rin ba nauubusan ng dahilan? 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verses 26 up to 29. Basahin ko po rito ng tuloy-tuloy. Sabi rito, remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes, or powerful, or wealthy when God called you. Sabi niya ganun, iilan lang sa inyo ang mga marurunong, matalino, at may kaya nung tinawag kayo ng Panginoon. Verse 27, instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise, and He chose things that are powerless to shame those who are powerful. 28, God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring nothing what the world considers important. 29, and as a result, no one can ever boast in the presence of God. Bakit ginawa ng Diyos na pinili na yung mga taong mangmang, yung mga taong kapos, yung mga kulang sa pinag-aralan? Ano ang dahilan ng Diyos? Para yung marurunong ipahiya ng Diyos. At para itong mga tinawag na kapos, mga taong kulang sa pinag-aralan, para wala silang maipagmalaki. Amen? Para wala tayong maipagyabang. Kasi, kaya ako tinawag, mayaman ako matalino ako Ang galing-galing ko kaya? Wala. Kaya yung mga ganang tao, hindi tinatawag ng Diyos para mapahiya sila. Para itong mga kapos. Itingnan mo sila, Pedro, mangingisda. Sino yung mga matatalino noon, mga wise? Si Matthew, tax collector, BIR. Si Lucas, doktor. Yun lang naman dalawa from among the 12 disciples, yung may mga titulo. Aside from them, lahat na mga mangingisda. Mangingisda, naging alagad ng Panginoon, tapos ngayon sasabihin mo ikaw professional, ikaw may pinag-aralan, tapos sasabihin mo natatakot ka. What hinders you from sharing the gospel of God? Sabing ganon, few of you were wise, powerful, and wealthy when God has called you. God chooses the world called foolish to shame the wise, as they thought, the powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, things counted as nothing. Tayo yung mga baliwala sa lipunan, tinawag ng Diyos, kaya up to now, yun ang pananaw nila. But you have the power, you are empowered by the Holy Spirit. Amen.
Yun tayo. Huwag nating maliitin ang ating sarili. Huwag tayong matatakot. Kaya, ito po ang sasabihin ko, hindi ka pa rin ba naniniwala? Kailan mo pa gagawin ang pinagagawa ng Panginoon? Hindi mo pa rin ba nakikita ang nakita ng Diyos noong hindi ka pa mananampalataya? Di ba dati tayo naman lahat ay hindi mananampalataya? Di ba tayo naman lahat walang takot sa Diyos? Di ba dati naman tayo ay makasalanan? Pinili tayo ng Diyos, tinawag, pinili, ibinukod, ibinilang ngayon sa kanyang sambahayan. Amen? Sino ba tayo? In order for us, para tayo po ay hindi magmapuri, hindi magmayabang. Kaya tayo tinawag ng Panginoon. He saved you and me because all of us are perishing. Alam ng Diyos na tayong lahat mapapahamak dahil alam niya tayong lahat ay makasalanan. Niligtas tayo ng Panginoon. And we were given that gift of faith to believe in Him, to trust in Him, to accept Him, to receive Him as our Lord and Savior. Hindi mo ba nakikita kung bakit andyan ka pa rin kung saan ka dinala ng Panginoon? Kaya kung saan kayo ngayon, dinala kayo ng Panginoon sa lugar na ito. Kung nasaan man kayo ngayon, dinala ka ng Diyos sa lugar na yan para maging influencer, para maging dahilan, para lalong ipalaganap ang salita ng Diyos. Para yung mga taong nagmamalaki ay walang maipagmalaki dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Be a witness for Christ. Maging witness tayo para sa Panginoon because, ulitin ko po, you and I are empowered by the Holy Spirit. Amen? We have that power. Tayo po ay tumungo at magpasalamat. Dakilang Diyos sa umagang ito, muli po nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat kami sa iyo for calling us, for choosing us, for making us your people, for making us your servant, for empowering us with your Holy Spirit. Thank you, God, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa amin ngayon upang kami patuloy na maging bold in sharing the gospel. For us to have the courage to be an influence to other people, to the Gentiles, to those who do not believe, for them to become your disciples also. Gawin mo po sa amin ang pinaplano mo, makapangyari nawa ang kalooban mo at yun ang maganap sa lahat sa amin. At yun po ang aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng naniniwala sa Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless you all. Maging kayo na nanonood, nakikinig, nakikibahagi sa gawain ng ating live broadcast sa Facebook. God bless you. Amen. You and I are empowered by the Holy Spirit. Amen. We have that power. Tayo po ay tumungo at magpasalamat. Dakilang Diyos sa umagang ito, muli po nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat kami sa iyo for calling us, for choosing us, for making us your people, for making us your servant, for empowering us with your Holy Spirit. Thank you, God, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa amin ngayon upang kami patuloy na maging bold in sharing the gospel. For us to have the courage to be an influence to other people, to the Gentiles, to those who do not believe, for them to become your disciples also. Amen.